Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Huwebes ngayon at ang biyaya, pagpapala, pag-iingat ng ating Diyos na buhay ang patuloy pong maranasan ng bawat isa sa inyo. Sa araw pong ito, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po nating Love means telling the truth. Ito po ay hango sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa kanyang second letter sa Corinthians chapter 7 verses 8 to 13. At marahil ito yung reason kung bakit nagkaroon ng second Corinthians. Ano ba ang dahilan at bakit pa ulit kailangang sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto? Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 7, 8 to 13. Sabi po ni Pablo, "Even if I caused you sorrow by my letter, I do not regret it. Though I did regret it, I see that my letter hurt you, but only for a little while. Yet now I am happy. Not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. See what this godly sorrow has produced in you. What earnestness, what eagerness, so clear yourselves, or to clear yourselves. What indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. At every point, you have proved yourselves to be innocent in this matter. So even though I wrote to you, it was neither on account of the one who did the wrong, nor on account of the injured party, but rather that before God you could see yourselves how devoted to us you are. By all this, we are encouraged. In addition to our own encouragement, we were especially delighted to see how happy Titus was, because his spirit has been refreshed by all of you." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. So, bago po natin talakayin isa-isa ang mga talatang ito na madalas naman na mga sanay kayo sa tinig ng pag-asa na ating iniisa-isa ang mga talata, ay magbibigay muna ako ng maikling quiz, no? A little quiz. At tatawagin natin ang quiz na ito na what would you do if? Halimbawa, kayo po yung nando sa sitwasyong ito, ano ang gagawin mo? Yan, so sisimulan ko po at magbibigay ako ng mga tanong at kayo po ang sasagot. Ano po? Una, what would you do if someone in your church sued or idinimanda ang isang miyembro dahil sa paninirang puri? Halimbawa, isang kababaihan, narinig niya, chinichismis siya ng isang kababaihan, idinimanda niya, pero magkabilang sila sa loob ng simbahan. Ano ang iyong gagawin? So, bago mo sagutin, magbibigay pa ako ng ibang tanong. Mamaya nyo na sagutin. Ano po? So, another question, what would you do if you discovered a case of incest in one of the leading men in the church? Elder, tapos may incestuous relationship. Halimbawa, kinakasama yung asawa ng kanyang tatay. O kaya merong incestual relationship. What would you do? Another question, what would you do if you discovered that some young people in the church were engaging in premarital sex or extramarital sex? Or what would you do if one elder is teaching an erroneous doctrine
nagtuturo halimbawa ng walang Trinidad. Halimbawa nagtuturo ng bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganon. Ano po? At mga erroneous doctrines. What would you do? What would you do if people coming to the church during communion mga lasing? Mga lasing, no po, sa alak. What would you do? What would you do if 3 adult Sunday school teachers nagtuturo na tayo ay maging mga vegetarian? Na huwag tayong kakain ng karne, huwag tayong kakain ng baboy, at ang kakainin lang natin ay yung mga diet of vegetable. What would you do? Or isang araw, ikaw bilang miyembro nakatanggap ng palibot liham sa anonymous na ibinigay sa mailbox mo na doon ay nakasulat na merong mga tao sa loob ng simbahan na kumikilos na patalsikin yung pastor at ang ipalit ay yung associate pastor. What would you do? And here's the last question. The last one. What would you do if all these things na binanggit ko were happening in your church at the same time? What would you do? Well, mga kapatid, if you were like most people, your immediate reaction would be, pastor, lalayas na ako dyan sa simbahan yan at hahanap ako ng iba. That would be fine for you. But the question is, nakatulong ba yun sa church? Makakatulong ba yun sa simbahan kung lalayasan mo ang simbahan? If the people, and if the only people untainted by compromise ay aalis sa simbahan, how would the church ever recover? Siguro po merong mas tamang solusyon kesa sa paglayas. Mas may tamang solusyon kesa sa pag-alis sa simbahan yon. Alam niyo ba, narinig niyo na ba yung kwento tungkol sa isang babae na lumapit sa kanyang pastor? At ang sabi, alis na ako rito, pastor. Maghahanap na ako ng ibang simbahan kasi itong simbahan natin, napakadaming problema, napakaraming away, napakaraming mga hindi pagkakasundo, alis na ako sa simbahang ito. At ang sagot noong pastor, kapatid, kung makakakita ka ng simbahang walang problema, at kung makakakita ka ng simbahang sa tingin mo perpekto, huwag kang magjo-join doon, kasi pag nag-join ka doon, hindi na perpekto yung simbahang yon. Sisirain mo lang yon. Mga minamahal na mga kapatid, though we would all like a church without a serious problem, wala namang ganon. Though we want a church that is perfect, wala namang perfect church. We are left with an undeniable reality that the church is made up of people, and wherever you have people, you have problems. Amen? And since the church deliberately opened the doors to all kinds of people, we end up with all kinds of problems. Kaya pag bumukas ang pinto at merong pumasok na panauhin na nun mo lang nakita bilang pastor, dalawa na sa isipan mo dyan. It's either itong mga taong papasok na ito ay magiging mga tupang masunurin o mga kambing na maghahanap ng masusuwag. Parating ganun lang po yan. Someone may object, mga kapatid. Opo. But surely churches have problems. And since the church, deliberately open its door to all kinds of people, there will be problem. Someone may object, but that's a reality. No church could ever have all the problems you have mentioned. Pwede nyo sabihin, pastor, yun mga illustrations na ibinigay mo, sobra naman. Meron bang ganong klase ng simbahan? Mga kapatid, yung mga itinanong ko sa inyo ay tunay na simbahan. At yung pong mga itinanong ko sa inyo ay totoong nangyari sa isang simbahan. Hindi man sa Pilipinas, hindi man dito sa Canada, hindi man sa Amerika, pero sa Biblia,
Lahat ng tanong na yon ay hinango sa banal na kasulatan, hinango sa Korinto kung saan ang lahat ng problemang yon ay naganap. That's from a real church. And that's a real church in the New Testament. It is a description of some of the problem at the church of Corinth. And so the question, what would you do if becomes very crucial because one local church face all those things and more? Siguro po kung nakabilang ka doon sa iglesia sa Corinto, lalayas ka na at maghahanap ka na ng ibang simbahan. Pero alam niyo po ba na totoong nangyayari yun doon? Now, 2 Corinthians po itong ating talatang pagbubulayan. At ito po mga kapatid ay sagot or rather second letter ni Paul dahil meron siyang unfinished business. Meron po siyang unfinished business dahil meron siyang 1 Corinthians. At doon sa 1 Corinthians, meron po siyang isinulat doon sa chapter 5. If you are familiar with 1 Corinthians chapter 5, meron po doong isang bahagi ng sulat ni Paul na kanyang sinabi sa mga taga-Korinto na ayusin ninyo. Merong isang problema sa Korinto na may kinalaman sa pangangalo niya. It was a sin so heinous that even the pagans, yung mga pagano, hindi ginagawa ito. Ano po yung kasalanan yon? Doon po sa 1 Corinthians 5, in the first letter of Paul, he had ordered them to throw the man out of the church. Inutusan niya ang simbahan na itapon niyo tong taong ito. Tanggalin niyo ito sa inyong kalagitnaan. Sino yung taong yun? Ito pong taong ito ay isang taong nahuli na kinakasama ang asawa ng kanyang tatay. Ano po? Yung pong lalaking ito ay nakikisama sa asawa ng kanyang tatay. They had done what Paul advised. Itinapon nila ang lalaking ito sa labas. Pinalayas nila. Ano po? Pinalayas po nila ang lalaking ito. Pero ang nangyari, ano po? The man had repented. Nagsisi po siya. At nung nagsisi siya, gusto niyang bumalik sa church. The man wanted back in the church, but the people in the church would not let him back in. So in 2 Corinthians chapter 2, sumulat uli si Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 2, ang sabi niya, ito'y nasa verses 5 to 11 ng 2 Corinthians chapter 2. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, the man has suffered enough. Let him back in. So sabi ni Pablo, nagdusa na naman yung taong yan. Pinagsisihan na naman niya ang nangyari. Pabalikin niyo na siya. A few chapters later, Paul back in the whole process of dealing with the church's difficult problems. Nag-reflect si Apostle Paul on how it made him feel, how it made them feel, and the good things that came from it. We find that personal reflections in 2 Corinthians 7, 8 to 13. Kaya yung talata po natin ang pagpapaliwanag sa lahat ng nangyari sa Korinto. And these verses contains the vital perspective na kailangan ng mga 21st century believers. Kailangan ninyo, kailangan ko, kailangan natin sa simbahan. In our day of mushy love and cheap grace, when we redefine sin, instead of calling it a sin, ang ginagawa po ng mga tao ngayon pinabababaw ang kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa panahon ngayon ay walang hustisya. Ang pag-ibig sa panahon ngayon ay walang pagdidisiplina. At ang pag-ibig sa panahon natin ngayon ay ang katulad ng sinasabi ni Daniel Padilla
sa kanyang aso na tatanggapin siya sa kabila ng kanyang mga kabulastugan. Hindi ganon. Hindi ganon ka-cheap ang love. Ang tunay na love means telling the truth even when it hurts. And these verses flesh out 3 implications of that principle. Hindi nagtotolerate ng kamalian. Hindi katulad ng aso ni Daniel Padilla na kahit na anong ginawa niya, kahit na anong sirkumstansya ang sasabihin yayakapin siya, luluhod sa kanyang harapan at tatanggapin siya. Buti na lang si Catherine Bernardo hindi katulad ng aso niya. Buti na lang si Catherine Bernardo nagsabi ng totoo, nagsabi ng masakit. Sa huling sandali nga, pinroteksyonan pa rin niya si Daniel Padilla sa kanyang mga declaration. So, tingnan po natin, ano ba ang prinsipyong mapupulot natin sa mga talatang ating pinagbubulayan ngayon? Narito po ang ilan. Ano po? 3 implications. Number 1, telling the truth often hurts. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 7:8. Sabi po niya, even if I cause you sorrow by my letter, I do not regret it. And this is in reference to the first letter, the 1 Corinthians. Kung saan sa 1 Corinthians, talaga namang pinagalitan ni Apostol Pablo yung mga taga-Korinto. Kung ano-ano ikang pinaggagawa nyo. Kunwari pa ika kayo. May mga pa-speaking in tongues pa kayo. Hindi nyo naman pinapraktis ang pag-ibig. 1 Corinthians 13. Di ba? Ang dami po doon. At ang isa sa pinakamatindi po roon na masakit na sinabi ni Pablo, sa gitna ninyo, sa 1 Corinthians chapter 5, may mga taong kahalubilo ninyo na kinakasama ay hindi niya asawa, kundi asawa ng kanyang tatay. Imagine niyo gano'ng kagulong simbahang iyon. Alam niyo po yung Korinto, ubod ang gulo niyan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat po ng mga tanong na itinanong ko sa inyo kanina, nangyari yan sa isang tunay na simbahan at yan po yung sa Korinto. Kaya, ewan ko po kung nangyayari din nga yan sa panahon natin ngayon. Pero marahil lihim lang. Baka meron ding incestuous relationship sa gitna natin, lihim lang. Marahil si pastor na every Sunday nakatayo sa pulpito ay merong affair sa isang miyembro ng choir o miyembro ng praise and worship, lihim lang. Marahil merong mga nangyayaring pangungupit ng finances, si treasurer o si ganito, kung sino man, lihim lang. O nangyayari ang kahaliwaan, yung chismisan, yung pagpartip, paghahati-hati, kaguluhan sa loob ng simbahan. Kaya si Pablo, hindi niya to, he will not take this sitting down. Bilang apostol ng Diyos, magsasabi siya ng totoo. Sasawayin niya ang mga ito. At ginawa niya ito through his letter. Alam niyo po mga kapatid, ito ang isang payo. Ang sabi, pag ikay sasaway, huwag sa sulat. Kasi pag sumaway ka sa sulat, yung sinaway mo, magkakaroon ng dokumento na proof ng iyong mga masasakit na pagsaway. O kaya pag meron ka raw gustong sawayin, tawagan mo na lang at least. Kung ano yung mga sinabi mo, kung hindi niya i-record, wala kang ebidensya. Meron po akong kilalang pastor walang, ano tawag doon? Meron pong pastor na isang pasaway na walang ginawa kundi lahat ng mga nakakausap inire-record. Kaya kahit minsan yung pagtawag mo, hindi ka sigurado na hindi idinudokumento. Yung mga pastor na mahilig mag-screenshot ng mga conversation. Kaya hindi na ako masyado nakikipag-chat. Yung makikipag-argumento sa chat. Kalaunan, i-screenshot yan, wala kang karapatang, wala ka nang kakaya magpaliwanag, ipopost sa social media, nandun ang pangalan mo, maraming walang yang tao talaga. At ako po mga kapatid, naging biktima na lang ganyan. Mga council meeting na inire-record ng mga masasamang miyembro ng council,
Ipapadala kung saan-saan yung recorded na pinutol-putol lang. Maraming ganyan. At ako po hindi natatakot na sumaway kapag mali. Kasi itong sinabi ni Pablo at si Apostol Pablo, sinaway niya to. Yung nanganghalo niya. Yung mga kasalanan. Ano po? Hindi siya nahiya. Hindi siya natakot. Kaya, ano ang sabi ni Paul dyan? Even if I cause you sorrow, by my letter, I do not regret it. And this is why many people would rather ignore problems. Ini-ignore nila ang problems kasi telling the truth hurts. Minsan madalas po para wag na lang mag-away, wag nating sitahin. Pastor, nabalitaan ko po, yung atin pong drummer at saka yung atin pong praise and worship leader, nagli-live-in naku, huwag natin mawawalan tayo ng drummer at saka leader kapag sinita natin yan. Ganun po mga utak ng maraming mga pastor ngayon. May kulang po doon sa ating ulat finances. Yun pong ating treasurer mukhang nadidispalko ang pera. Naku, wag nating sitahin. Kasi malaking pamilya yan. Baka pag yan sinita natin, mawawala yan sa church. Pastor, yung isa sa elder natin, may problema sa affair. Nabalitaan at ngayon ay merong kinakasama. Naku, wag nating sitahin yan. Hayaan na lang natin yan. Lilipas din yan. Kasi ma-impluwensya yung elder na yan. Mga kapatid, kung bahagi kayo ng simbahang iyon at kayo nasa leadership, magbubulag-bulagan na lang ba kayo? Alam niyo po ang palatandaan ng healthy church, ng isang church na totoo, naglalapat ng disiplina. At itong si Apostol Pablo, ang epitome ng isang pastor na walang takot na maglapat ng disiplina. Kaya sa 1 Corinthians 5, ang sabi niya, iyang taong yan na nakikisama sa asawa ng kanyang tatay, itapon ninyo sa labas ng simbahan. Nakaranas na ho ba kayo na meron kayong itapon? Na i-excommunicate? Naku, wala hong ganon. Love natin yan. Love. Naku, nag-o-offering din yan. Love. Naku, malaking magbigay yan. Love. Nasaan ang tapang ng mga pastor na sabihin ang katotohanan? Mga kapatid, hindi po ito sinabi ni Pablo dahil galit siya. Hindi po ito sinabi ni Pablo para ipakita na siya ay nagpa-power tripping lang. Sinabi to ni Pablo dahil ito ang totoo. At ang totoo, masakit. It is not easy to be blunt, knowing that you risk rejection and misunderstanding. Ito po ang totoo Yung pong tao kahit na gaano ka walang hiya, yung pong tao kahit na anong immoral, yung pong tao kahit na ano pong ginawang kalokohan, merong kakampi at kakampi doon. Tama? At ikaw na nagtatama, ikaw na nagsasabi ng katotohanan, pwede ka pa rin ma-reject, pwede ka pa rin ma-misunderstood, at pwede ka pa rin ma-cancel ng cancel society. Sometimes people just don't want to change. So it is easier all the way around to keep your mouth shut. Kaya po ang dami pong leader sa loob ng simbahan hindi nagsasalita, hindi kumikibo, nagbubulag-bulagan sa nangyayari. But Paul has a biblical balance. Paul didn't enjoy exposing their problems, kaya sabi niya, ano sabi niya?
Even if I cause you sorrow by my letter, I do not regret it. Though I did regret it. Ano ibig sabihin nun? Sa isang banda, sabi ni Paul, hindi ako nagsisisi na sinabi ko sa inyo ito. Na sumulat ako sa inyo, na nasaktan kayo sa sulat ko. Pero bagamat deep inside, kung pwede lang pagsisihan ko ito, kung pwede lang hindi ko na ito ginawa. Pero alam nyo, kung nasaktan man kayo ngayon lang ito masakit. Dahil the truth will set you free, at kapag nangibabo na ang katotohanan, saka ninyo marirealize, at alam ni Pablo, the time of vindication will come. Amen? He didn't enjoy exposing their problems. He wasn't a troublemaker na katulad nung ginagawa ng iba. Yung iba walang ginawa kundi maghanap ng maipupula sa kapwa. Pag may nakuha ang chismis, ikakalat. Pag may nakitang kamalian ng iba, i-expose. Si Paul hindi ganun. Ayaw niyang makakakita nga ng mali dahil alam niya, i-reveal niya ito, and once you reveal the truth, it will hurt people. Hindi siya nag-e-enjoy doon. At first, he regretted his frankness because he wanted their love and acceptance. But the Apostle Paul risked it all. For what? For their ultimate good. Telling the truth can be painful for the one who tells it. And not only that, in verses mababasa po natin, it makes it clear that telling the truth can be painful to those who hear the truth. Hindi ko po alam sa inyo. Pero ako po yung isang tao na kumpara sa regalo at compliment, mas okay sa akin ang compliment kaysa sa material na regalo. Because I would rather be complimented any day than have someone I know come up and tell me where I've gone wrong. Sino ba naman ang gustong sinasaway? Sino ba naman ang gustong pinagsasabihan? Hindi po ba? Pero alam niyo po, but as I look over my life, and remember the times when people close to me told me the truth about my faults and failure, I can testify that I grew more from those times when someone simply complimented me on what I had done. Sometimes it has come from people closer to me who made a phone call or casual conversation, sometimes from a letter in the mail. I never like it first. I never like it when I was being told na mali ako. I never wanted it. And it always goes down hard. But if the truth is spoken in love, even if it is tough love, it is very important na sabihin natin ang totoo. And I needed that. You and I needed those truths. Masakit. I was confronted of being so tough. I was confronted of being so harsh on my words. Maraming pagkakataon. Ngayon, pag nakapagsalita ako ng hindi biblikal, patawad po mga kapatid. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, kahit gaano pa ito kasakit at kahit gaano pa ito dumudurog ng puso, hindi po ako mapipigil lalo't alam ko na ito ay katotohanan. Bakit po ganun si Pablo? Bakit po ganun ang dapat sa mga lingkod ng Diyos?
Kasi po, ito yung second truth. Telling the truth changes lives. Amen? Ito po yung magandang bagay eh. Nakakita tayo, mga kapatid, ng isang kapatid o mga kapatid na nagkakamali patungo sa kapahamakan. Most of the time, they don't even know what's happening. Pero tayo, alam natin na pwede nila itong ikapahamak. Ngayon, ikaw nakakaalam ng katotohanan, hahayaan mo lang ba to? Nakikita na natin yung invasion ng kasalanan sa kanilang buhay. O ikaw, pastor, sa mga kabataan, patungo na sila ron. Pero sa takot mo na magdamdam, baka lumipat ng ibang simbahan na usong-uso ngayon, takot na takot ka ngayon na sumita. Takot na takot ka na magsabi ng katotohanan. Because we believe that we cannot change them. Madalas na katwiran, I don't think anything can change them. Maybe, but maybe not. Our only chance is to go to them directly and tell them the truth. And let us see what happens. Because dapat ang prinsipyo, telling the truth changes lives. Alam niyo, may dalawang epekto yan eh. There are two response people can make. Pag ang tao po'y sinisita at pinagsasabihan, meron dalawang pwedeng mangyari. Kaya wag mo agad sarhan yung isipan mo na hindi naman magbabago yan eh. Ayon po sa talata, look at the verse. 2 Corinthians 9 or 7, 9 to 10. Sabi ni Paul, "Yet now I am happy." Kanina galing yan dun sa, oo, nasaktan ko kayo, hindi ko nire-regret, sinaktan ko kayo, nasaktan kayo sa aking mga sulat, nagdamdam kayo sa aking sulat, pero ngayon, masaya na ako. Hindi dahil kayo'y nagsisi sa inyong mga kasalanan, kung hindi dahil yung inyong kalungkutan ay dinala kayo sa paghingi ng tawad. Yung sama nyo ng loob, yung sakit na inyong tinanggap sa aking sulat, dinala kayo nito sa pagsisisi. Kita nyo po naging epekto? Kung si Pablo hindi niya sinaway at hindi niya sinaway yung lalaki na kinakasama yung asawa ng kanyang tatay, ano mangyayari? Di magpapatuloy lang yun. Pero nung binigyan, nilapatan ng disiplina, inalis sa circle of fellowship, itinaboy palabas ng simbahan, ano nangyari? Oho, medyo drastic, oho, medyo masakit, pero yung sakit na yon, ano nangyari? Nagdulot ng pagsisisi. At pati yung mga kapatiran, ang sabi ni Pablo, you became sorrowful as God intended, and so you were not harmed in any way by us. Kahit gaano kasakit yung sulat ni Pablo, yung ipinahatid nilang sulat, hindi nakaapekto ng masama sa mga kapatiran. Bakit? Kasi nagdulot ito ng pagsisisi at pagbabago ng buhay. Sa verse 10, ang sabi ni Pablo, yung godly sorrows brings repentance, and that leads to salvation and leaves no regret. Galing, no? So, there are two responses that people or a person can make. The only lasting solution, tandaan po niyo ito, for spiritual problems in the body of Christ is to confront them head on with the truth. Kaya masakit, wala tayong magagawa kundi ipahayag ang masakit. Now, dalawa pwedeng maging epekto niyan eh. Ano po? The truth can be painful to hear, pero magdudulot ito ng dalawang bagay. Telling the truth may cause two things. One, there may be sorrow that leads to repentance and salvation.
Kapag ang tao yung katotohanan ay tinanggap, kahit masakit, yung sakit na yon, pwedeng magdulot ng paghingi ng tawad at pagsisisi. Sabi ni Pablo yan, 2 Corinthians 7:10. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, si Dam ay nagkaroon ng cancer, breast cancer. She went through cancer treatment, chemo, and radiation. Every week, pupunta po kami sa cancer care, sa hospital. And hindi every week, every other week. Every 2 weeks po. At yung pong pagpunta ron, napakatindi ng epekto. Kasi, pag once na naisaksak na po yung chemo medicine, nakasulat po ron yung, nakalagay po yung bungo. Di po ba yung mga bungo na may X na ganun? Makikita nyo po yun sa mga lason, hindi po ba? No? At yung pong chemo drugs na isinasaksak, malapit sa puso, dito po nakalagay yung peak. Diretso sa puso yon. At yung puso, nagpapump ng dugo, paiikutin ng puso yun, papunta sa lahat ng parte ng katawan. Lason yun, lason. Nang intensyon ng lason na yun, patayin ang cancer cell. Ngayon, alam ba nung lason na yun kung ano yung cancer at kung alin yung good cell? No, lahat ng cell, papatayin. Good thing, alam naman natin yung body, pag may namatay na cell, nagre-reproduce ng panibagong cell. Hindi po ba? Ganun naman yung how the body works. Pero ang point po doon, kapag bagong saksak yung chemo drugs, pagdating sa bahay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 days, lahat ng katawan ng aking may bahay masakit. Walang ganang kumain. Hindi makatayo. Suka ng suka. Nalalagas ang mga buhok. Maitim ang kulay. At dahil nagte-take po ng after chemo drugs, nagmo-moon face, namamaga, nakakaawa. Then after 6, 7, 8 days, unti-unti na ho silang makaka-recover kasi yung cell, nabuhay na uli yung mga bagong cell, yung mga good cell. Nag-reproduce na uli yung good cell, medyo lalakas na naman. No? At saka nagte-take ng prednisone. No po? Medyo malakas na naman uli. Pagkatapos, pupunta na naman sa chemo. Sasaksakan na naman ng panibago. Paulit-ulit po yun. 8 cycle na gano'n. Na every time na pupunta kami, nahahabag ako sa misis ko. Kung pwede lang, wag ko na siyang dalahin doon. The chemo visits were almost as bad as the cancer itself. Yet, that was the only hope of cure. And that is what Paul is saying here. The Apostle Paul is saying the only lasting solution for every spiritual problems in the body of Christ is to confront them with the truth. If you will not confront them with the truth, there will never be any solution. But the problem, every time the truth is being said, it is very painful to the recipient of the truth. Tama? Kaya, kung 5 oras po yung chemo, 5 oras po nakahiga yung misis ko dun sa chemo bed. Actually, hindi nga bed recliner. At ako po maghahanap ng sariling upuan, tatabi po ako sa kanya. Hawakan ko po yung kamay niya habang pumapatak, dahan-dahan pumapatak. Hindi po kasi bigla yun Yung chemo drugs, patak-patak lang yun. Unti-unting ipinapasok sa katawan, nilalason. Yung kanyang pag-ihi, may sarili siyang washroom. Kasi yung ihi niya, toxic yon. Kung kami ma-expose doon, ma-expose yung walang sakit doon sa chemo drugs, makaka-apekto yon sa amin.
Ganon katindi yung laso na yun. Pero yung laso na yun, yun din ang magpapagaling. At salamat sa Diyos, 4 na taon na po ang aking may bahay. Naawa naman ng Diyos, wala akong bumabalik na cancer. At we are still waiting for another year kasi po 5 years before you can be declared as cancer-free. Yun po ang gamot eh. At kung yung chemo na yun ang gamot, yung katotohanan ang tanging solusyon sa problema ng katawan ni Kristo na unti-unting kinakain ng lason ng mga pagkakasala. Kahit gaano to kasakit, kailangan itong ipahayag. Because godly sorrow brings repentance that leads to salvation. Amen? Hindi pwedeng magbulag-bulagan ng pastor. Na every Sunday, storytelling alay. Na every Sunday, encouragement. Mahal kayo ni Lord. Na puro ganun ang sermon. No! Masaktan na kayo kung masasaktan ng katotohanan. Dahil ang katotohanan ito will lead you to repentance. Godly sorrow brings repentance that lead to salvation. So maybe someone will come to you just like most of the time happened to me. Minsan may lalapit sa akin, Pastor, parang mali yung desisyon mo, hindi tama yung desisyon mo na yun. Iko-confront ako for something that I did. Pinanalangin ko naman yun. Minsan iniisip ko naman yun at tingin ko yun ang tama. Pero makakarinig ako na, hindi, mali yung ginawa mo. So masama loob ko. Uwi ako ng bahay, makikita ako ng misis ko. O bakit nakasimangot ka? Ano ba nangyari? Sasabihin ko sa kanya, eto si ganito, si ganon eh. Sinabihan ba naman ako na mali daw yung desisyon ko, hindi raw tama yon. Tapos titingin sa akin yung misis ko, who is very wise. Sasabihin niya, nang may pagngiti, baka naman mahal, tama sila. Baka naman mahal, mali ka nga. Now, it is 2 against 1. Sa halip na kampihan ako ng misis ko, parang ang kinampihan pa yung nagsabi sa akin na mali ako. So, tatalikod ako. Lalayon ko, misis ko, magpupunta ako sa kwarto, magmumukmuk ako. May problema na ako doon sa taong nagsabi sa akin. Ngayon, may problema pa ako sa misis ko. Dahil hindi ako kinampihan. And then, eventually, the light dawns and seeing what a fool I really am. Marirealize ko na, baka nga tama sila. Baka nga tama si misis ko. And then I ask God, I confess my sin, and I'm going to make things right. And with God's help, it will change my life. Amen? Godly sorrow brings repentance. That is how it is. It is the end result of truth telling. It made me sorrowful, but that sorrow forced me to evaluate my own life and get things squared away with the Lord and with the family of God. How do I feel in the end? Because of what happened, I have no regret and lives no regrets. In the end, maaharap ko na uli yung taong nagsabi sa akin nun. At pwede kong sabihin, thank you kapatid. Nakita ko yung kabilang mukha ng sitwasyon. Kasi aminin man natin o hindi, kahit gaano tayo kagaling, hindi lahat ng ginagawa natin tama. Amen?
At minsan kailangan ng isang matapang na tao na magsasabi sa atin na mali tayo. At yung bagay na yun, pwedeng magdulot sa atin ng mabuting pagbabago. Amen? Now, second, telling the truth may cause us not to change. There may be sorrow but no real change. It may not respond well to the truth. O he may not respond to the truth. Madalas sasabihin ng iba, huwag na nating komprontahin yan. Huwag na nating sabihin, magkakagulo lang tayo. Hindi naman nakikinig yan eh. Hindi na magbabago yan. At ito rin po yung sinasabi ni Pablo sa verse 10. Sabi ni Pablo, worldly sorrow brings death. Halimbawa, kinonfront ako. Sinabi sa akin yung katotohanan. Like, do sa illustration ko kanina. Tapos sasabi ng misis ko, sa halip na kampihan ako, mas kinampihan pa yung nagsabi sa akin na mali ako. Nagmukmuk ako. Pagkatapos, inintindi ko lang yung damdamin ko. Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko naman yung para sa kanila. Ako na nga nagsakripisyo eh. Na madalas naririnig natin sa maraming tao. Nagkakaroon ng mga defensive self-justification na nagdudulot ng galit, nagbubunga ng mga unkind words. Tapos hahantong sa pagganti. Hindi nagdudulot ng pagbabago kasi yung sorrow, worldly sorrow, it will lead to regrets and death. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Now, look at this. What are the signs of worldly sorrow? Yung worldly sorrow, ito ang mga palatandaan. Depressed ka. Bakit? Nabuking, nahuli, may ginawa kang kalokohan, naichismis ka, o kaya napag-uusapan ka. Nahuli na yung kalokohan mo. Ano susunod na magiging hakbang mo? Ikaw na nabuking. Defensiveness. Hindi ko naman kasalanan yan eh. Naalala si Adan? Bagsakan tuka ni Adan. Nagtatago sa Diyos. Bakit? Nabuking eh. Nung kinonpronta, sa halip na umamin, ano ginawa? Di naman ako, itong babaeng ito na binigay mo sa akin eh. Lagi pong ganyan. Yan ang mga palatandaan lagi. Kapag ang isang tao ay nakagawa ng kamalian. Hindi lang defensiveness, ang susunod niyan, self-justification. Hindi niyo ako naiintindihan eh. Intindihin niyo ako na para bang siya na lang ang tama. Unawain mo ako. No? Eh paano? Yun namang iba, hindi mo unawain. Na para bang ikaw lang yung may karapatan. Dahil ikaw lang yung merong pinag-aralan. Ganun ba? Hindi nyo ako naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Parati na lang bang ikaw ang iintindihin? Pero yun ay self-justification. Kaya ako lang naman nagawa yun eh. Kasi ganito. At kapag hindi pa rin naresolbahan dyan, papasok na yung galit. Get off my back. Huwag mo akong pakialaman. Huwag niyo akong pakialaman. At ahantong pa yan sa mga unkind words. Who are you to be judging me? Sino kayo para hatulan ako? At ang projection ng taong yan, you are not so perfect yourself. Bakit? Perfecto ka ba? Eh di ikaw na. Eh di wow. Mga minamahal na mga kapatid, many Christians become quite adept at sidestepping the truth. Some of us make it a lifelong habit. And that's what the sorrow of the world is.
Tawag doon, sidestepping the truth to avoid dealing with the reality. Kapag ikay nasa kalungkutan dahil ikay nahuli, pagsisihan ito, humingi ng tawad, katulad nung lalaking nahuling kinakasama ang asawa ng kanyang tatay sa 1 Corinthians 5. Nagsisi, nagbalik loob, humingi ng tawad, ang simbahan ayaw pa rin siyang tanggapin, kaya si Pablo sumulat sa 2 Corinthians at ang layunin ni Pablo, magpatawad kayo, tanggapin niyo siya, sobrang nahihirap niya. Amen? Godly sorrow produces death. Produces repentance. But worldly sorrow produces death. Amen? Godly sorrow always produces a radical change. Ano sabi ng verse 11? Look at verse 11. See what this godly sorrow has produced in you. Ano daw na i-produce ng godly sorrow? Earnestness, eagerness, in what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. Kaya sabi ni Paul, at every point you have proved yourselves to be innocent in this matter. Ito po yung 7 marka of godly sorrow. 7 marks of a godly sorrow. 1, we are quick to make things right. Kapag totoong godly sorrow, it will produce repentance and we will make things right. 2, we are anxious to clear our record of wrongdoing. 3, we are upset that our lives should contain such compromise. 4, we are alarmed over our sin. We long to be restored to spiritual wholeness. We are concerned for the preservation of the body of Christ. We are ready to do whatever is necessary to make things right. Amen? And the Apostle Paul saw all that in the Corinthian church. Nakita lahat ni Apostol Pablo ang mga bagay na yan sa iglesia sa Corinto. So the Corinthian church had allowed terrible situation to happen. It had taken a painful confrontation with the truth to make them see how wrong they are or they were. But that painful episode produces godly sorrow and repentance and the 7 qualities in verse 11. No wonder the Apostle Paul says, at every point, you have proved yourselves to be innocent in this matter. Amen? Panghuli, telling the truth builds love. Yan, we discover one final implication sa verse 12. Ano sabi ng verse 12? 2 Corinthians 7:12. So even though I wrote to you, it was neither on account of the one who did the wrong, nor on account of the injured party, but rather that before God, who you could see for yourselves how devoted to us you are. Paul wrote with the ultimate goal of deepening the love between himself and the church. It is not that correction of the incestuous situation isn't important. It is very important. But the apostle knew that true Christian fellowship could not only be built upon a solid foundation in the truth. If he didn't tell the truth, they would go merrily on their sin and the relationship would be broken. Only the painful step of confrontation would ever make them realize how much they really loved him. Minsan, the truth hurts. It is not easy to tell the truth. Pero ang totoong pag-ibig, sumasaway. Amen? Proverbs chapter 27 verse 6. Faithful are the wounds of a friend,
And sometimes, the most loving thing a believer can do is to wound a friend with the truth. Ang pinaka-loving thing na pwede ninyong gawin ay saktan ng inyong kaibigan ng katotohanan. Yung faithful na aso ni Daniel Padilla ang magpapatunay na siya'y nagmamahal ay ang kagati niya si Daniel Padilla dahil ito'y unfaithful kay Catherine. Iyon ang tunay na pag-ibig. Hindi kumukonsinte ng kamalian at ng kalokohan. Ang tanong, ano naman ang malay ng aso? Diba? That is one of those hard saying, but it is true nonetheless. Faithful are the wounds of a friend. And sometimes, the most loving thing a believer can do is to wound your friend with the truth. Huling talata, Proverbs 29:1. Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang atin pong tungkulin bilang nagmamahal ay sabihin ang katotohanan. Kung sa kabila nun na natiling stiff-neck, sa kabila ng mga pagsaway, mapapahamak siya, wala kang pananagutan sa kanya. Si Pablo, matindi hatol niya. Nang sinaway niya ang lalaking itong nahuling, nangangalo niya at kinakasama ang asawa ng kanyang tatay, inutusan niya ang simbahang itapon siya sa labas. Pero nagdulot ito ng matinding sorrow. Pero yung sorrow na ito ng lalaki led him to repentance. He went back to the church. Initially, yung church ayaw siyang tanggapin. Dahil humatol na nga, itinaboy na nga. And then again, sumulat uli si Paul, 2 Corinthians. At ang sabi, tanggapin nyo na siya. Dahil tinanggap niya ang pagtutuwid, and his godly sorrow produces repentance. Ngayon, kung hindi yan bumalik, worldly sorrow yon. That will lead to death. Pero bumalik siya eh. Nagsisi siya. Tanggapin nyo. At yan po mga kapatid, ang paalala sa bawat isa sa atin. Marami po naman, nagkukunwari lang bumalik. Paiyak-iyak pa. Hindi naman totoo. Pag nakatalikod, sinasaksak ka pa rin sa likod, nagkakalat pa rin ng mga chismis at kung ano-anong paninira. Hindi yun godly sorrow. Iyon ay worldly sorrow, ginajustify yung kanyang kasalanan. Ano po? At ang projection niya, kayo na banal. Kayo lang ba, hindi ba kayo nagkakasala? Di ba? Like what I have shown a while ago. Again, maraming salamat. Thursday po ngayon. Sana po nakatulong ang pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.